Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang pagbabalik sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Sumugod si Dr. RJ Tanyag doon sa stag party ni Carlos Benetes. Dito na nga niya ay nakita itong si Michael kung saan hinarang siya dito. Pero hindi talaga nagpapigil ito Dr. RJ at pinuntahan talaga nito si Dr. Carlos Benetes at sinabihan niya ditong bakit niya sinaktan itong si Lynette. Dito rin niya nasuntok itong si Dr. Carlos na kung saan inawat sila ng kanilang mga kaibigan. Agad-agad naman itong gumit na si Michael dahil lang sa tatawagan niya si Lynette para alamin ang katotohanan. At dito na nga sinabi ni Carlos bakit ko sasaktan ang mahal ko sa buhay na kung saan papakasalan ko na. Dito na pinaalis ni Michael itong si Dr. RJ Tanyag na kung saan tinawagan niya ang kanyang anak. Sinabi niya dito kay Annalyn na kung pupunta ay aantayin niya na lang. Dito na nga ay talagang uminom itong si Dr. Carlos Benetes at talagang medyo masama ang kanyang pakiramdam dahil gusto niyang makaganti dito kay Dr. RJ Tanyag. Dito niya na sinabi kay Michael na nasusuka siya na kung saan sinabi ni Michael na talagang pumunta na siya ng CR baka masuka pa siya doon. Dito na nga ay talagang prosigido itong si Dr. Carlos Benetes na makaganti kay Dr. RJ. Hiniram niya itong hoodie ng isang crew ng restaurant na kung saan talagang pinahiram siya at lumabas siya. Dito na nga ay pinukpok niya ng bote itong ulo ni Dr. RJ Tanyag na kung saan nagdulot ito na nakita ni Annalyn. Habang nakita ni Annalyn ang kanyang ama ay talagang tumakbo na si Dr. Carlos Benetes. Dito na nga nakita ni Annalyn doon sa pangyayari ang ballpen ni Dr. Carlos Benetes na kung saan talagang kinakabahan siya nito. Agad-agad naman itong dumating si Harry at saka si Regan kung saan tinulungan itong si Annalyn. Agad nilang dinala sa Estridge Medical Center itong si Dr. RJ Tanyag na kung saan kinamusta siya ng kanyang inang si Lynette. Sinabi ni Lynette kung kamusta na ba ang kanyang anak na kung saan sinabi ni Annalyn ay ang kanyang tatay yun ang napalo sa bote sa ulo. Dito na nga ay gustong kausapin ni Annalyn ang kanyang inang si Lynette na kung saan hindi nga naniniwala sa kanya sa mga sinasabi niya nito. Dito na narinig ni Dr. Carlos Benetes ang kanilang pag-uusap na kung saan rinig na rinig sa labas ang kanilang pagtatalo. Dito na nga ay sinabi talaga ni Annalyn na dahil sa iyo kaya kami nag-aaway ni nanay. Dito na talaga ipinakita ni Annalyn ang kanyang ebidensya na kung saan ito ay hindi nakasalita si Dr. Carlos Benetes. Pero itong si Lynette ay talagang dinedepensahan ang kanyang magiging asawa na kung saan kinakampihan niya ito kaysa sa kanyang sariling anak. Dito na ay naglakad na si Annalyn na kung saan nag-walkout dito sa kanila. Pinapahingi ni Lynette itong si Annalyn ng sorry pero hindi ito nang hingi dahil sa totoo ang mga kutob niya tungkol kay Dr. Carlos Benetes. Dito naman dumating si Dr. Lindon at saka si Michael na nagpatunay sa lahat ng kasinungalingan ni Dr. Carlos Benetes. Dito na nga ay natameme si Annalyn na kung saan talagang kinampihan siya ng kanyang amang si Dr. RJ Tanyag dahil pinagtutulungan sila na kung saan si Annalyn na lang ang mag-isa. Dito na nga ay talagang wala nang magawa si Annalyn sa kanyang mga narinig. Si Moira naman ay final ang dalawang kaibigan ni Annalyn na kung saan wala naman itong mga kasalanan. Dito na talagang ibinulto nila ang kanilang mga saloobin at sinabi nila kay Moira na kung hindi dahil sa kanila ay wala itong Epix Medical Center nang dahil lang sa mga nurse na kung saan 24/7 silang nagtatrabaho. Pero hindi ito nararamdaman ng mga may-ari na kung saan utos lang ito ng utos at palago lang ito ng palago. Simula sa pasyente hanggang sa mga nurses hanggang sa mga head of the mga director, ang kanilang pagsisilbi ay 24 oras. Lahat ng ito ay mga hinanaing ng mga nurses na kung saan walang karapatan na mag-fire ditong si Moira nang dahil lang sa ganong sitwasyon. Kung bago lang po kayo sa akin channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.